Our mission is to deter war. But if necessary, we will, together, defeat and destroy our enemies. Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may bago tayong video na ating bibigyan ng reaction at siyempre ng comment. Inaasahan ko po yan sa inyo dahil may kaugnayan po ito sa peace stability dito sa Indo-Pacific. At siyempre sa Pilipinas, no, tayo po ay kasama sa mga Indo-Pacific na tinatawag. Ano? So, ito po ay ang video na to ay isang balita at mula sa Times of India, no? So, ito po yung video ipapanood natin sa inyo at tingnan nyo na lang kung ano masasabi nyo tungkol sa video na ito. Mula sa Times of India, ang pinamagatang shock in Beijing, Trump military vows to crush enemy China. Pentagon Chief Hegseth, nagsalita na po ang chief ng Pentagon. Ang video, play na natin. Our mission is to deter war. But if necessary, we will, together, defeat and destroy our enemies. Defeat and destroy our enemy. At sinasabi, we will together, sama-sama natin i-defeat. So, sino ba yun? Amerika lang ba? Siyempre kasama yung kaalyado o allied ng Amerika. So, alam naman natin na may pangalawa na naman Typhoon missile na dinala ang US dito. No? Talagang ito ay isang uri ng paghahanda. So, tuloy natin ang video. Kalagay, no? Peace in Ukraine but warmongering in Indo-Pacific, no? So parang lumalabas mas kahindik-hindik ang magiging labanan nitong mga darating na taon, no? Ipanalangin natin na wag nang matuloy ito at umurong na lang itong China. Tanggapin na hindi nila kaya. So tuloy natin ang video. Malagay dito, on his first Indo-Pacific tour, U.S. Defense Secretary says ready to destroy enemy, no? Ngayon, sunod-sunod po yung labas ng 6th generation ng Amerika, no? Sunod-sunod, no? Mukhang may bago na naman sila doon sa F-47 na yan. May bago sila, ano? Yung double X yung dulo. So, alamin natin yon sa susunod na upload natin kung ano yung bago pa nilang 6th generation jet fighter. So, dito muna tayo sa video na ito. So, stop natin ulit, no? Sabi dito, Chinese Embassy in US. If the US truly want to solve the fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equal. So, gusto ng China, i-treat sila as equal. Ano? Ito yung sinabi ng China. If war is what the US want, be it a tariff war, a trade war, or any other type of war, we're ready to fight till the end. Yan ang sinabi ng China. Ready lang ng China. Pero mukhang mas ready ang Amerika. Alam naman natin hanggang ngayon na patuloy silang nakikidigma sa Middle East. So, sanay talaga sila sa gera. No? Sanay na sanay ang Amerika sa gera. Kung gera't gera ang pag-uusapan. Pero kung nuclear war, hindi natin masabi kung ano ang pagkakaiba ng
natural na gera dun sa nuclear war. Alam natin na catastrophe ang nuclear war. We will work with our allies and Ito po sabi niya, we will work with our allies and our partners. Sino ba ang mga allies at partners? Lalong-lalo na dito sa Indo-Pacific. Sino ang bansa dito na may tinatawag na pinakamagandang strategic location? No? Di ba ang Pilipinas? our partners to deter the communist Chinese Maliwanag, to deter the communist Chinese. and their aggression in the Indo-Pacific. Full stop. By standing shoulder to shoulder with Kung galit na sila, mukhang yung collective data nila para tukuyin ang talagang mga kalaban ay nabuo na, no? At mukhang handa na sila para kalabanin ng China. you, our allies and partners, we will put our enemies, our adversaries, those who stand against us on notice. Ulitin natin yung sinabi ulitin natin Maliwanag po, sinabi ng chief ng Pentagon. We will work with our allies and our partners to deter the communist Chinese and their aggression in the Indo-Pacific. Full stop. By standing shoulder to shoulder with you, our allies and partners, we will put our enemies, our adversaries, By standing shoulder to shoulder with you, no? Talagang idiniin ng Pentagon chief na to na si Hegseth yung dapat gampanan ng mga allies. those who stand against us on notice. Our relationships and our teamwork form the foundation of achieving peace through strength. President Donald Trump has made it clear that we will achieve peace through strength through an America First approach. America First approach, di ba? Amerika nga lang ba? So, di ba inuuna nga ni Donald Trump yung America First. Now, tingnan natin. But America First does not mean America only or America alone. Ayun maliwanag. America First does not mean America only. No? Okay. Ignoring allies and partners. It means that our military-to-military relationship Hindi basta i-ignore lang yung mga allies. Importante kasi yung mga kakampi. No? Hindi lang Amerika. Hindi yun ang ibig sabihin ni Trump. So, eto yon. Military relationships must make sense for the United States and for our friends. Where there are imbalances, we will fix them, we'll find them, and we're going to fix those imbalances. Matindi yung mga pahayag ng Pentagon Chief. No? Pentagon Chief ang nagsasalita dyan. To paraphrase the president, I say to all of you who are here with me today and listening from around the region, we have been friends, partners, and allies for a long time. Okay, no? Pinapaalala niya, no? Sa lahat ng mga nakakakinig, nasa Honolulu ngayon, no? Sa Hawaii yan. No?
Sa lahat ng kakampi, allies, friends, meron sila. Di ba? So, ito, yung kanyang pahayag. For a long time. A long time na ulitin natin, ha? Friends, President, Ulitin natin ulit, ha? Friends, partners, and allies for a long time. And we will remain friends, partners, and allies for a long time. For a long time. Meron silang mga kakampi, kaibigan sa mahabang panahon. At isa na rito, siyempre ang Pilipinas. No? Kaibigan, ang tinuturing nila tayong kaibigan sa mahabang panahon. Tuloy natin video. But we need each and every one of our friends and partners and our allies to do their part as well. Yun ang mabigat, no? We need our allies to do their part, no? So, direct command to na poprotektahan namin kayo, no? Tutulungan namin ang aming allies, palalakasin namin ang inyong panggulat, pero gawin nyo, di ba? Gawin nyo ang nararapat para sa isang sa Amerika, parang ganyan. So, kung may hinahanda silang gera, gawin nyo yung nararapat. Talagang obligado tayong makigera. No? Yun yung sinasabi niya. Be ready, Philippines. No? Be ready dun sa mga alay. Gawin nyo. Maliwanag yan, no? Ulitin natin yung sinabi ni Chief Hegseth ng Pentagon. Each and every one of our friends and partners and our allies to do their part as well. To be force multipliers alongside the United States of America. That has to be a two-way street. Alongside with Americans. No, so, gawin natin lahat ito, magiging handa kayo. Alongside with American, ibig sabihin sa tabi ng mga Amerikano. At sama-sama nating durugin yung kaaway. Yun yung sinasabi nila. No? Maliwanag na maliwanag yan, no? So, yun po, no? Matigas yung kanyang at malinaw yung mensahe. Gumagastos sila, no? American first, yun yung nila. Ngayon, siyempre, yung mga kaalyado nila, kung military to military, shoulder to shoulder, gumagastos sila dyan. Naglalaan sila ng mga tinatawag nila, kumbaga, siyempre bakod nila to, bakura. Pinatitibay nila. So gawin nyo. So sinasabi niya, gawin nyo yung mga nararapat nyo gawin. No? Alongside Americans. No? So prepare. Kung ano yung desisyon ng Amerika, digmain nila to. Kung may desisyon ng Amerika, ganitong date, dudurugin natin ng China. Hindi pwedeng tumanggi yung mga allies. Kailangan sabay-sabay yan aatake kung kinakailangan. So, on its way na yung gera. No? Tingin ko, kung tayong mga tao lang, lalo dito sa Pilipinas, parang wala na tayong magagawa. At sundin yung utos na lang ng kung sino yung pumoprotekta sa atin. Kasi pagka hindi natin yung sinunod, either pabayaan na lang tayo o baka tayo pa yung maging kalaban ng Amerika. So, itong mga bagay na to, ito yung tinatawag sa biblical perception. Titindig ang mga hari at titindig ang mga bansa, laban sa mga bansa. At ito'y pasimula pa lang, mga palatandaan pa lang ito ng nalalapit na second coming ng Yeshua Messiah o ng ating Panginoong Jesucristo. So, ipanalangin natin na makasurvive tayo anumat ano nang mangyari. No? Ipanalangin natin yung ating mga anak na hindi sila madamay. Ano't ano man ang mangyari.
Alam natin na tayo ay may pinakamakapangyarihang tagapagtanggol at walang iba. Ito ay ang ating Panginoong Diyos. Huwag natin kakalimutan yan palagi. Sa puso natin yan at isaisip. Dahil kung matuloy man ito, kasi itong sinasabi ng US, maliwanag to sa akin eh. Ewan ko sa inyo kung paano to. Pero sa akin, yung sinasabi ng US, napakaliwanag na ready na sila sa gera. Hanggang sa muli po, ito po ang Avoy Mix Videos.